Si Park Sae-ro-yi ay isang napakapilyong estudyante, kaya madalas siyang parusahan ng guro sa paghawak ng timba ng tubig sa kanyang ulo. Ngunit sa kalooban, siya ay lubos na mabait, hindi tulad ni Jang Jeon-won, ang malupit na lalaki na laging nambubuli sa kanyang mga kaklase. Si Jang Jeon-won ay isang second-generation tycoon, kaya walang may lakas ng loob na galawin siya. Nakita ni Park Sae-ro-yi na hindi patas ang pangyayari, kaya agad siyang tumayo, ngunit ang kanyang kaibigang si Oh Soo-ah sa tabi niya ay mabilis na nagsabi, "Huwag mong galawin ang lalaking ito. Kapag na-offend siya, papatayin ang buong pamilya mo." Ngunit hindi inaasahan, sumulong pa rin si Park Sae-ro-yi para pigilan siya at pinagsabihan pa si Jang Jeon-won sa harap ng gulat ng kanyang mga kaklase. Labis na napahiya si Jang Jeon-won. Nagpatuloy si Jang Jeon-won sa pagpapahirap sa kaibigan nito para patunayan ang sarili. Hinamon niya si Park Sae-ro-yi kung gusto nitong makipag-away. Nang magkakalaban na sila, biglang pumasok ang guro. Hindi ito pinansin ni Jang Jeon-won at ipinagpatuloy ang pagpapahirap sa mga kaibigan. Natakot ang guro sa kapangyarihan ng tycoon at nagbulag-bulagan. Hindi na napigilan ni Park Sae-ro-yi ang sarili at agad na sinugod ang lalaking ito. Hindi niya alam na ang kilos na ito ay nagtulak sa kanyang buong pamilya sa panganib. Ang ama ni Park Sae-ro-yi ay nagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni Jang Jeon-won. Agad itong tinawag ng manager. Samantala, si Park Sae-ro-yi ay hinampas ng pamalo ng vice principal. Pinahihirapan siya ng labis para makita ni Jang Jeon-won. Yumuko ang principal para humingi ng tawad sa kanya. Sa sandaling iyon, dinala ng ama ni Jang Jeon-won ang ama ni Park Sae-ro-yi. Mukhang makatwiran ang ama ni Jang Jeon-won. Naunawaan ng presidente na maraming taon nang nagtatrabaho ang ama ni Park Sae-ro-yi, kaya ayaw niyang paalisin ito sa eskwela o ipakulong. Labis ang pasasalamat ng ama ni Park Sae-ro-yi, ngunit pinilit siya ng presidente na lumuhod at humingi ng tawad sa kanyang anak. Matuwid at matigas ang ulo ni Park Sae-ro-yi. Hindi posible para sa kanya ang lumuhod at humingi ng tawad. Sinabi niya, "Itinuro sa akin ng aking ama na huwag kailanman ibaba ang aking dignidad." Nang marinig ito, labis na nagalit ang presidente, ngunit hindi inaasahan, tuwang-tuwa ang ama ni Park Sae-ro-yi. Sinabi niyang ipinagmamalaki niya ang pagkakaroon ng ganitong matuwid na anak. Nang marinig ito, nag-isip si Jang Jeon-won ng nakakatakot na plano at lalo pang nagalit ang chairman. Agad niyang tinanggal sa trabaho ang ama ni Park Sae-ro-yi. Labis na nalungkot si Park Sae-ro-yi sa kanyang nagawa. Ipinungkos niya ang kanyang mga kamao, ngunit wala siyang magawa. Nagpunta ang dalawa sa isang tavern at nagkwentuhan. Sinabi ng ama ni Park Sae-ro-yi na masaya siya sa paglaki ng kanyang anak. "Kung tayo ay matuwid, wala tayong dapat katakutan." Masayang nag-inuman ang dalawa, hindi alam na nagsisimula pa lamang ang trahedya. Kinabukasan, sa notice board, napilitang mag-drop out si Park Sae-ro-yi sa eskwela. Nawalan ng trabaho ang ama at na-expel ang anak. Ginamit ng ama ni Park Sae-ro-yi ang lahat ng kanyang ipon para magbukas ng restaurant. Madalas dumalaw dito si Oh Soo-ah para kumain kasama niya. Sa panahong ito, nangyari ang isang malaking insidente nang hindi inaasahan. Gusto rin ni Jang Jeon-won si Oh Soo-ah. Niligawan niya ito, ngunit dahil gusto nito si Park Sae-ro-yi, hindi siya pinansin. Mula ng gabing iyon, galit na galit si Jang Jeon-won sa pamilya ni Park Sae-ro-yi. Nasa motorsiklo ang ama ni Park Sae-ro-yi para maghatid ng pagkain. Si Jang Jeon-won, nagmamaneho ng kotse, ay sumalpok sa likuran at nahulog ito sa bangin. Namatay kaagad ang ama ni Park Sae-ro-yi. Ang pagkamatay ng kanyang tanging kamag-anak ay nagdulot ng labis na kalungkutan kay Park Sae-ro-yi, at ito pa ang amang lubos niyang minamahal at iginagalang. Habang malungkot si Park Sae-ro-yi, dumating ang pulis para sabihin na gusto ng salarin na mag-areglo. Naramdaman ni Park Sae-ro-yi na hindi nila iginagalang ang buhay. Nang pulutin ni Oh Soo-ah ang mga dokumento sa sahig, bigla niyang nakita ang kotse sa larawan ni Jang Jeon-won. Naalala niya ang plate number, pareho ito sa litrato. Maliwanag na ang pulis at ang tycoon ay nag-utos na may magako para sa kanila. Galit na galit, agad na pumunta si Park Sae-ro-yi kay Jang Jeon-won ng gabing iyon. Umuulan at natagpuan niya si Jang Jeon-won sa hardin ng ospital. Natakot ito at nahulog sa lupa. Inilabas ni Park Sae-ro-yi ang lahat ng galit sa masamang lalaking ito. Para sa kanya, ang kanyang ama ay buong mundo, ngunit kinuha ng hayop na ito ang lahat sa kanya. Hinagupit ni Park Sae-ro-yi si Jang Jeon-won hanggang mawalan ng malay. Sa huling sandali, nang balak niyang gamitin ang bato para patayin ito, dumating si Oh Soo-ah kasama ang pulis para pigilan siya. Gamit ang baril, pinababa nila ang bato o babarilin siya. Nang hindi ito ibinaba, naghanda ang isang pulis na paputukan siya. Buti na lang, sa huling sandali, pinigilan siya ni Oh Soo-ah. Pinayuhan niya si Park Sae-ro-yi na kumalma. Sinabi niyang malulungkot ang kanyang ama kapag nakita siyang gumawa nito. Nang maalala ang ama, unti-unting kumalma si Park Sae-ro-yi at ibinaba ang bato. Iniurong ng pulis ang kanilang mga baril.
at naiwan si Park Sae-ro-yi sa paghihirap dahil hindi niya nagawang maghiganti. Pagkatapos ng insidente, dinala siya sa bilangguan. Binisita siya ng presidente at sinabing patatawarin siya kung luluhod siya at hihingi ng tawad. Nang marinig ito, agad na nagalit si Park Sae-ro-yi. Sinabi niyang ang dapat lumuhod ay ang anak nito. Nang marinig iyon ng presidente, agad siyang binalaan. Sinabi ni Chairman Jang Dae-hee, tingnan natin kung gaano kita pahihirapan. Sa pamamagitan ng abogado, nalaman ng presidente na si Oh Soo-ah ay malapit na kaibigan ni Park Sae-ro-yi, kaya agad niya itong pinatawag sa bahay. Alam niyang kulang ang pera ng babae para makapag-aral, kaya gustong suhulan si Oh Soo-ah para magtestigo para sa kanyang anak. Agad na tinanong ni Oh Soo-ah kung magkano ang maibibigay niya. Natuwa ang chairman at malakas na tumawa. Pagkatapos, lumabas si Jang Jun-wan. Nais niyang mag-surrender, ngunit ayaw payagan ng kanyang ama. Sinabi nitong siya na ang magtetestigo. Ang tagapagmana ay hindi dapat magkaroon ng criminal record, sabi niya. Walang magawa si Jang Jun-wan kundi sumunod. Para maging mas malupit ang anak, dinala siya ng presidente sa isang farm. Kumuha ito ng manok at pinatay ni Jang Jun-wan. Pinilit ng ama na maging brutal ang anak dahil sa malaking mana. Walang nagawa si Jang Jun-wan kundi sumunod. Tuwang-tuwa ang ama nang makita ito. Kinabukasan, naganap ang paglilitis kay Park Sae-ro-yi. Hinatulan siya ng 3 taon sa bilangguan dahil sa manslaughter. Napatay pala ng chairman ang nagako at isinisi kay Park Sae-ro-yi. Alam ito ng isang pulis ngunit hindi makagalaw. Nasuhulan ng hepe at pinatahimik. Sa unang araw niya sa bilangguan, pinilit siyang lumuhod ng mga veterano, ngunit tawa lang siya ng tawa na ikinagulo nila. Nag-utos pala ang chairman na bugbugin si Park Sae-ro-yi. Dumalaw si Oh Soo-ah at nakita ang mga pasa ni Park Sae-ro-yi. Nagsisi siya kaya agad niyang inamin ang lahat. Sinabi niya, ako ang nagtaksil sa iyo para makakuha ng pera para sa pag-aaral. Hindi siya sinisi ni Park Sae-ro-yi. Bago sila nagpaalam, sinabi rin niyang mahal na mahal niya si Oh Soo-ah at hahanapin niya ito paglabas niya. Umaasa si Oh Soo-ah na yayaman si Park Sae-ro-yi pagkatapos makalaya at makakaganti sa tycoon. Nagpaalam sila sa isa't isa na may pangako. Mula noon, hindi nakalimutan ni Park Sae-ro-yi ang kanilang paghihiganti. Mabilis na lumipas ang 3 taon. Ngayon ay ang araw ng paglaya ni Park Sae-ro-yi. Sa loob ng bilangguan, naging kaibigan niya ang isang kilalang gangster. Napalapit ito sa kanya. Ang unang ginawa ni Park Sae-ro-yi pagkatapos makalaya ay pumunta sa pub. Ipinangako niyang maghihiganti siya. Una, kinolekta niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Janga Tycoon Group kasama ang kalagayan ng anak nitong si Jang Jun-wan. Sumunod siya sa sulat ni Oh Soo-ah at pumunta sa Itaewon, isang masikip na kalye. Festival noon, kaya napakasaya. Habang naguguluhan pa siya, biglang yumakap sa kanya si Oh Soo-ah. Gulat at tuwang-tuwa si Park Sae-ro-yi. Dinala siya ni Oh Soo-ah para mag-inuman. Sinabi nitong magtatrabaho siya sa kumpanya ng pamilya ni Jang Jun-wan, ngunit hindi siya sinisi ni Park Sae-ro-yi. Sinabi rin niyang magtatrabaho siya sa barko sa loob ng 7 taon. Malungkot si Oh Soo-ah dahil magkakahiwalay sila. Kinabukasan, nagsimula siyang magtrabaho sa barko. Mabilis na lumipas ang 7 taon. Ngayon, matagumpay na si Oh Soo-ah sa Janga Conglomerate at iginagalang ng chairman. 7 taon nang nililigawan ni Jang Jun-wan, ngunit hindi pa rin siya sumusuko dahil mahal pa rin niya si Park Sae-ro-yi. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang pumunta sa Itaewon kung saan sila nagpangako. 7 taon ang nakalipas at naroon nga si Park Sae-ro-yi, naghihintay. Tumingin si Oh Soo-ah sa kanya nang may ningning sa mga mata. Pagkalipas ng maraming taon, natupad pala ang sinabi ni Park Sae-ro-yi noon. Magbubukas siya ng restaurant. Ang restaurant ni Park Sae-ro-yi ay pinangalan ng Danbam. Ngayon ang araw ng pagbubukas nito, kaya lahat ay labis na excited. Sino ang mag-aakalang pagkatapos ng buong araw na pag-upo, wala pa ring customer ang pumasok? Samantalang napakamahal ng renta sa Itaewon Street, katabi mismo nito ang Itaewon High School. Ang grupong ito ng mga babae ay nambubuli sa ibang mga babae. Sa kasamaang palad, nakasalubong nila ang isang matigasang ulo na babae na si Jo Yiseo. Inilabas ng babae ang kanyang phone para mag-live broadcast online. Agad na naging viral ang post, ginawa siyang sikat. Ngunit dahil sa clip na ito, dumating ang magulang ng isa para bugbugin si Jo Yiseo. Hindi inaasahan na video ang eksena ng kaibigan niya. Tunay na quintessence ng kasamaan si Jo Yiseo. Natakot niya ang nanay na hindi na ito nakapagsalita. Hinampas ng babae ang kamay nito pero naharang ni Park Sae-ro-yi. Biglang sinamantala ni Jo Yiseo ang pagkakataon para sampalin pabalik ang nanay. Hindi alam ni Park Sae-ro-yi ang nangyari at hinabol si Jo Yiseo para mag-apologize. Nagsinungaling si Jo Yiseo. Namamatay ang tatay ko dahil sa kanya.
Hintayin mong bumangon siya. Pagkatapos ay sumilip siya sa pinto at nang asar. Nagsisinungaling lang ako, tanga. Lumalabas na pareho silang matigas ang ulo ni Park Sae-royi. Madalas niyang pagalitin ang principal pero wala itong magawa. Sa parehong oras, sa korporasyon ng Jangga, nagprepresenta si Jang Jun-wan ng plano para magbukas ng inuman sa Itaewon Street. Hindi inaasahan, tumutol si Oh Soo-ah. Nakita ng presidente na hindi makatwiran ang plano kaya pinunit niya ang papel at sinampal siya dahil 3 buwan ng lugi ang Itaewon Store. Pagkatapos nito, ipinasa ng presidente ang lahat ng stores sa Itaewon kay Oh Soo-ah para pamahalaan. Galit na hinanap ni Jang Jun-wan si Oh Soo-ah at nagbanta. Matigas din siyang nagbanta pabalik. Sinabi niya, "Sigurado ka bang ikaw ang magmamana? Dahil may anak sa labas ang chairman." Ang anak na ito ay kaibigan ni Jo Yiseo. Ngayon, pumunta sina Jang Jun-wan at Jo Yiseo sa Itaewon sa motorsiklo para maglibang. Biglang nagpreno para makaiwas sa tao at napatalon si Jo Yiseo. Sa oras na ito, nagdi-distribute ng leaflets si Park Sae-royi sa tabi. Nang makita ang panganib, mabilis siyang tumakbo para tulungan si Jo Yiseo. Ngunit nang tiningnan niya ang mukha nito, naalala niyang ito pala yung suwail na babae. Tumakbo ang kaibigan para magtanong at agad na nasuntok sa ulo ni Jo Yiseo. Una ay may sasabihin sana si Park Sae-royi kay Jo Yiseo, ngunit biglang nahilo at nahulog. Pagkatapos, dinala nila si Park Sae-royi sa ospital dahil sa sobrang pagod siya at doon hinimatay. Sa parehong panahon, nalaman ng presidente na nagbukas ng restaurant si Park Sae-royi sa Itaewon at inutusan niya si Oh Soo-ah na saktan ito. Naguluhan si Oh Soo-ah dahil may feelings siya kay Park Sae-royi ngunit nanaig ang pera sa kanyang konsensya. Sinunod niya ang presidente. Sa kabilang banda, nagising si Park Sae-royi sa ospital dahil sa sobrang pagod. Pinuna ni Jo Yiseo ang leaflet advertising bilang luma na. Maayos niyang ipinakita kung paano mag-advertise sa social networks para mas mabilis umunlad. Tinuunan ni Park Sae-royi ng pansin ang mga komento at nagpaalam. Nang gabing iyon, pumunta sina Jo Yiseo at ang kaibigan nito sa masiglang Jangga restaurant para mag-experience. Marami talagang customer sa loob. Nang pumasok siya, nalaman ni Oh Soo-ah na 2 tao ay under 18 kaya pinalayas niya sila. Kaya nagpa siya silang pumunta sa Danbam sa kabilang side. Pagpasok nila, nakita nila si Park Sae-royi. Dahil walang customer, pinayagan sila ng waiter kahit alam niyang underage sila. Kumain si Jo Yiseo at agad niyang nalaman na walang customer ang restaurant dahil mukhang masyadong sira-sira. Samantala, naglakad-lakad si Park Sae-royi para matutunan kung paano naka-attract ng customer ang mga restaurant. Sa daan, nagkita sila ni Oh Soo-ah. Ikinuwento niya na 2 buwan na niyang hindi maintindihan kung bakit walang customer. Nang dumating siya sa store, nalaman ni Oh Soo-ah na under 18 pa ang grupo ni Jo Yiseo kaya agad niyang tinawag ang pulis. Sa loob, bastos ang ugali ng kaibigan ni Jo Yiseo sa mga empleyado. Agad na ipinagtanggol ni Park Sae-royi at sinabihan ng lalaki na maging makatwiran. Lasing ang binata at nagsimulang magmura. Hinawakan pa niya ang kwelyo ni Park Sae-royi at gustong suntukin. Nang sinuntok niya si Park Sae-royi, agad na hinarang ng empleyado pagkatapos ay sinuntok pabalik hanggang nawalan ng malay ang binata. Sa huli, kinuha niya ang kumukulong pot at ibinuhos sa paa nito. Lumalabas na isang siga ang empleyadong ito. Sa sandaling ito, dumating ang pulis. Sinabi ng pulis na may nag-report na may minors doon. Bilang resulta, dinakip silang lahat at dinala sa istasyon. Ang normal na parusa ay ipasasara sila ng 2 buwan. Nagalit si Jang Jun-wan at nagwala. Sa sandaling ito, lumabas si Jang Jun-wan para sponsoran ang kapatid ayon sa utos ng presidente. Tawa siya ng tawa nang makita niyang nabigo si Park Sae-royi at labis na nagalit si Park Sae-royi. Nakita ng pulis na anak ito ng presidente kaya agad nilang hinayaan. Hindi inaasahan, pinigilan sila ni Park Sae-royi. Sinabi niyang dapat tratuhin siya bilang guilty at tinanong kung bakit pinapalaya lang dahil mayaman ang pamilya. Hindi maintindihan ni Park Sae-royi kung bakit takot na takot ang pulis sa anak ng tycoon. Pagkatapos magsalita, tumayo at umalis si Park Sae-royi. Nakita ito ni Jo Yiseo at hinabol siya. Sinabi niya, "Nawalan ka ba ng ulo? Ang pagsasara ng 2 buwan ay nangangahulugang babagsak siya." Pinuna siya ni Jo Yiseo sa pagiging sobrang prangka at hindi marunong magpakumbaba. Sinabi ni Park Sae-royi na siya ay isang taong gustong-gusto lang mangwasak. Nag-away sila ng matagal. Sa oras na ito, lumapit si Jang Jun-wan at sinadya niyang banggitin ang kwento kung paano niya sinaktan ang ama ni Park Sae-royi noon. Inis niya si Park Sae-royi para atakihin siya, ngunit natuto na siya sa nakaraan. Pinigilan ni Park Sae-royi ang sarili, ngunit sobrang yabang ni Jang Jun-wan. Ipinahayag ni Park Sae-royi na bubuksan niya muli ang kaso ng pagpatay ni Jang Jun-wan sa kanyang ama.
Sinabi niya, "Gagawin kong bayaran mo ang iyong mga kasalanan." Nang marinig ito, natakot si Jang Junwan at si Jo Yiseo sa tabi niya ay nagsimulang magkaroon ng interes kay Park Sae-ro-yi. Nagpasiya siyang gawin ang lahat para tulungan siyang maghiganti. Dahil sa away, pinarusahan sina Jo Yiseo at Jang Junwan sa pagtakbo sa school at kailangang magsulat ng 100 report of criticism. Ngunit hindi sumulat si Jo Yiseo at gumuhit lang ng larawan ni Park Sae-ro-yi. Humanga siya sa estilo ni Park Sae-ro-yi. Agad na nag-online si Jo Yiseo at nagsimulang hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kaso noong mga taong iyon. Dumadaan siya araw-araw sa shop ni Park Sae-ro-yi kahit sarado ito. Makalipas ang 1 linggo, New Year na, at nagtipon-tipon ang lahat para magdiwang. Pumasok si Jo Yiseo sa isang bar para ipakita ang kanyang ID card. 18 taong gulang na siya. Kahit nakikipag-inuman siya sa mga kaibigan, hindi siya masaya dahil naisip lang niya si Park Sae-ro-yi, ang taong tumulong sa kanya noon. Wala siyang naiisip kundi siya. Sa kabilang banda, nagkita sina Park Sae-ro-yi at Oh Soo-ah sa isang pamilyar na shop. Hindi niya alam na siya ang nag-report sa pulis na naging dahilan ng pagsasara ng restaurant sa loob ng 2 buwan. Muntik pa siyang mag-confess ng love sa kanya. Pagkatapos uminom, gusto nang umuwi ni Jo Yiseo, ngunit sa oras na ito, hinabol siya ng isang manyakis na nakainuman kanina at gustong gahasain siya. Matigas na tumanggi si Jo Yiseo, ngunit patuloy pa rin itong nanggugulo. Agad na pinukol ni Jo Yiseo ito ng isang tumpok na pera at pinalayas. Nainsulto ito, kaya agad niyang sinuntok si Jo Yiseo. Patuloy niya itong inatake hanggang nakipag-agawan si Jo Yiseo. Ngunit lalo lang itong nagalit at hinabol siya. Walang magawa si Jo Yiseo kundi tumakbo ng patakbo-takbo papasok sa isang maliit na eskinita. Pumasok siya sa men's restroom. Dito, muling nakita niya si Park Sae-ro-yi. Nahiya si Park Sae-ro-yi, ngunit ngumiti si Jo Yiseo. Biglang dumating ang manyakis. Nagkunwari siyang kalmado at gustong hilahin si Jo Yiseo para bugbugin. Nagsinungaling din siya na boyfriend niya ito. Ngunit nakita ni Park Sae-ro-yi ang sugat sa mukha nito at alam niyang may problema. Sa pagkakataong ito, humingi ng tulong si Jo Yiseo kay Park Sae-ro-yi kaya agad niyang sinapak ang gago. Pagkatapos, tumakas silang dalawa. Nagkataon, nakita nila si Oh Soo-ah na paparating kaya 3 silang tumakbo ng magkasama. Hindi pa nakaranas si Jo Yiseo ng ganun kasayang pagtakas. Nang makita ni Oh Soo-ah na nagmamalasakit si Park Sae-ro-yi kay Jo Yiseo, nagselos siya. Sa sandaling ito, naghiwalay sila para umuwi. Nang huminto si Jo Yiseo, gusto niyang anyayahan siya para mag-inuman bilang pasasalamat sa pagtulong kanina. Sinabi ni Jo Yiseo na tutulungan niyang i-promote ang restaurant nito sa Instagram. Habang kumuha ng tubig si Park Sae-ro-yi, nagkaroon ng napakadramatikong usap ang 2 babae. Mayabang na sinabi ni Oh Soo-ah na gusto siya ni Park Sae-ro-yi 10 taon na ang nakalipas. Narinig ito ni Jo Yiseo at sinabing gusto niya si Park Sae-ro-yi. Nagbatuhan sila ng pintas hanggang naging napaka-tense ang atmosfera. Sinabi ni Oh Soo-ah na dahil kay Jo Yiseo kaya ipinasara ang restaurant ni Park Sae-ro-yi. Hindi inaasahan, napakatalino ni Jo Yiseo. Tinanong niya pabalik si Oh Soo-ah kung siya ang nag-report sa pulis. Nag-guilty bigla si Oh Soo-ah sa pahayag. Hinamak siya ni Jo Yiseo dahil nanggahasang taksilan si Park Sae-ro-yi. Inamin ni Oh Soo-ah ang ginawa niya at hinamon si Jo Yiseo. Sinabi ni Oh Soo-ah na kahit anong gawin niya, gusto pa rin siya ni Park Sae-ro-yi. Nang makuha ni Park Sae-ro-yi ang tubig, inamin ni Oh Soo-ah ang katotohanan at sinabing siya ang nag-report sa pulis dahil akala niya gusto siya ni Park Sae-ro-yi kaya patatawarin siya. Pero sinabi ni Park Sae-ro-yi na medyo nadidisappoint siya. Napahiya ng husto si Oh Soo-ah kaya kusang umalis. Nag-inuman pa rin ang 2. Dito, itinuro ni Jo Yiseo ang lahat ng dapat ayusin sa restaurant mula sa dekorasyon, staff hanggang sa menu. Hanggang sa malasing si Park Sae-ro-yi at maibulalas ang lahat ng nasa puso na lalo pang nagpahalina kay Jo Yiseo. Maya-maya, tumayo si Park Sae-ro-yi pero dahil sa kalasingan, nahulog siya. Hindi alam ni Jo Yiseo kung kailan siya nahulog sa pag-ibig. Sinuportahan niya ito at biglaan itong hinalikan ng masidhi. Biglang nagising si Park Sae-ro-yi sa ospital. Wala siyang maalala tungkol sa halik kagabi. Samantala, nag-confess si Jo Yiseo sa nanay na may gusto siyang lalaki. Sinabi niyang nasa mahirap na sitwasyon ito at may galit pero sa di malamang dahilan, nahatak siya at hindi makawala. Agad siyang pinigilan ng nanay dahil takot masaktan ng anak. Nagdalawang isip din si Jo Yiseo kung itutuloy o hihinto. Nag-coin toss siya. Kung heads, hihinto. Pero lumabas ang heads. Nang makita ito, pinili ni Jo Yiseo na ituring ito bilang tails. Tuwang-tuwa siya at agad na tumakbo papunta sa pub ni Park Sae-ro-yi. Nang makita niya ito, muling nahulog ang loob niya.
Nagpasya si Joey Seo na maging manager ng restaurant para matulungan siyang makamit ang pangarap. Hindi inaasahan, dumating din ang illegitimate son ng tycoon para magtrabaho. Si Jang Hyun-yi ay anak sa labas kaya palaging inaapi ni Jang Jun-wan. Dahil sumama sa kasintahan, iniwan si Jang Jun-wan. Galit na pinalayas siya ng presidente ng maraming taon. Namuhay si Jang Hyun-yi ng parang ulila. Ginawa niya ang lahat para mabuhay. Dahil nakita niya ang kabaitan ni Park Sae-ro-yi, gusto niyang magtrabaho para dito. Kaya 5 na ang staff ng restaurant. Sinabi ni Park Sae-ro-yi na hindi kailangan ng manager sa maliit na restaurant pero mabilis na itinuro ni Joey Seo ang mga dahilan ng pagbagsak nito. Una, ang staff na hawak-hawak ang pagkain na nakakadiri para sa customers. Walang standout dishes sa menu, nahihirapan ang customers pumili. Walang photogenic area ang restaurant. At ang presentation ng pagkain ay hindi kaaya-aya. Pagkatikim mo, gustong isuka. Pagkarinig nito, humanga si Park Sae-ro-yi kay Joey Seo. Agad niya itong ginawang manager. Inutusan niya ang lahat na sundin ang orders ni Joey Seo. Samantala, nalaman ng presidente na bumili ng maraming shares ang female director. Sa ganitong pace, maaaring ma-dethrone siya bilang chairman. Nag-alala ang presidente at agad na nakipagkita sa female director para alamin ang intensyon. Dito, pinademolish ni Joey Seo ang pader para palakihin ang area. Gamit ang talento sa design, ginanda niya ang restaurant. Hindi nagtagal, naging maganda na ang lugar para sa photo ops. Nang mag-reopen ang shop, ginamit ni Joey Seo ang social media para ipromote ang pub. Sikat ang Instagram niya kaya maraming interesado. Salamat sa kanya, punong-puno ang Danbam Pub. Marami pang nag-aabang sa labas. Bagamat abala ang staff, masaya ang lahat. Nakita ito ni Oh Soo-ah at nagalit, habang proud naman si Park Sae-ro-yi kay Joey Seo. Sa araw na iyon, umabot sa 3 million won ang kita. Kinabukasan, nag-survey ang presidente at Oh Soo-ah sa Itaewon Street. Nag-open up ang presidente na gusto niyang pakasalan ni Oh Soo-ah ang anak niyang si Jang Jun-wan. Pero ayaw na ayaw ito ni Oh Soo-ah kaya hindi siya sumagot. Dinala niya si Oh Soo-ah sa harap ng Danbam. Nakita nilang puno ito kaya inutusan ng presidente si Oh Soo-ah na sirain ang restaurant. Makalipas ang ilang araw, patuloy ang pagdagsa ng customers. Pero dahil nag-leave ang chef, pumasok si Park Sae-ro-yi para magluto. Maayos naman ang takbo. Kinabukasan, biglang nagreklamo ang customers na may buhok sa pagkain. May nagsabing walang lasa. Negligent si Chef Hyun kaya nagalit si Joey Seo. Sinabihan niya itong mag-focus sa trabaho. Gusto ni Joey Seo na tanggalin si Hyun para hindi magsara ang restaurant. Tinawag ni Park Sae-ro-yi ang chef para pag-usapan ang problema pero dahil mabait siya, hindi niya ito tinanggal. Sa halip, doble ang sinahod nito. Gusto ni Park Sae-ro-yi na pagbutihin nito ang trabaho para sulit ang sahod. Nag-speech pa siya para pasiglahin ang lahat. Dapat nagtutulungan tayo. Malungkot lang si Joey Seo dahil hindi siya pinakinggan. Kinabukasan, nagkita sina Joey Seo at ang mga bully niyang kaibigan. Gusto siyang hubarin para hiyain. Buti na lang dumating si Jang Hyun-yi. Sa away, inamin ng kaibigan na siya ang nag-report sa pulis noong araw na iyon. Biglang na-realize ni Joey Seo na nagkamali siya kay Oh Soo-ah kaya sinampal niya ito. Tumakbo ang isa pero nasampal din. Natakot ang iba kaya umatras. Talagang matigas ang ulo ni Joey Seo tulad ni Park Sae-ro-yi. Sa mga sumunod na araw, palagi nang chine-check ni Joey Seo ang mga luto ni Hyun. Salamat dito, umimprove ang cooking skills nito. Na-resolve ni Park Sae-ro-yi ang conflict at umangat ang restaurant. Samantala, naalala ni Oh Soo-ah ang sinabi ng presidente, "Kaninong panig ka?" Nasaktan siya kaya nagpakalasing. Sa daan, nagkita sila ni Park Sae-ro-yi at ang grupo nito. Dahil personal ang usapan, umalis ang lahat. Si Joey Seo lang ang natira. Lasing na inamin ni Oh Soo-ah ang nararamdaman. Nakaka-touch ang mga matang yon kay Park Sae-ro-yi. Biglang naging romantic ang atmosfera. Maghahalikan na sana sila sa harap ni Joey Seo. Nang malapit na ang mga labi, agad na pinisil ni Joey Seo ang bibig ni Oh Soo-ah at itinulak ito. Ayaw niyang mahalikan ito ni Park Sae-ro-yi. Napahiya si Oh Soo-ah at biglang nahimasmasan. Pero para asarin si Joey Seo, gustong sumama sa grupo ni Park Sae-ro-yi. Hindi ito matanggihan kaya pumayag na ikinagulo ng lahat, lalo na si Joey Seo. Sinabi ni Oh Soo-ah na ang tagumpay ng Janga Group ay dahil sa restaurant chain at ang presidente ang gumawa ng recipe kaya sila successful. Agad na inihayag ni Park Sae-ro-yi ang pangarap. Sinabi niyang gagawin niyang mas malaking franchise chain ang Danbam kaysa Janga Group. Nag-excite ang lahat. Nag-inuman sila para sa pangarap na ito. Pagkatapos, muling nagdramang usap sa CR sina Oh Soo-ah at Joey Seo.
Sinabi ni Joey Seo na may oppositional defiant disorder siya. Sinabi niyang gusto na gusto niya si Park Sae-ro-yi. Kung may makahadlang, gagamitin niya ang lahat ng paraan para sirain iyon. Hindi naman papatalo si Oh-soo-ah. Ipinahayag niyang kung gusto niya ito, maglalaban sila hanggang dulo. Sa kabilang banda, sa opisina ng presidente ng Janga Group, sinabi ni Oh-soo-ah na successful ang Danbam Pub dahil ito sa management ni Joey Seo. Narinig niyang record high na 162 ang IQ nito. Sinabi rin niyang gustong maging franchise restaurant chain ni Park Sae-ro-yi. Nag-alala ang presidente. Natatakot siyang maging kompetensya ang Danbam sa hinaharap. Lalong dumadami ang customers sa Danbam. Nagplano si Joey Seo na mag-hire pa para i-expand ang restaurant. Sa halip na sahod, 20% commission ang kukunin niya. Pero nalaman ng nanay ni Joey Seo na nag-drop out ito para magtrabaho sa bar kaya nagalit. Pero sinabi ni Joey Seo na gusto na niya si Park Sae-ro-yi at ipaglalaban niya ito, kahit mag-fail. Hindi nagkaintindihan ang mag-ina. Kailangang umalis ni Joey Seo sa bahay. Habang malungkot sa tulay, dumaan si Park Sae-ro-yi. Alam niyang pinalayas ito ng nanay dahil sa pagtulong sa kanya. Nagpasalamat siya, pero nalungkot din siya. Na-comfort niya si Joey Seo sa napakasimpleng paraan, pero naging masaya ito. Nag-promise silang aabot ang store sa Culinary Peak, maging franchise chain na hihigit pa sa Janga Group. Nagpatuloy silang dalawa sa tulay habang nag-uusap tungkol sa kinabukasan hanggang sa mag-umaga. Dahil patuloy na lumalago ang restaurant, kailangan nito ng karagdagang staff. Sa kasamaang palad, ang mga aplikanteng dumating para sa interview ay pawang mga hindi kayang magtrabaho ng maayos. Maya-maya pa, dumating ang isang napakagandang dalaga para mag-apply. Natuwa ang empleyado at si Park Sae-ro-yi nang makita ang dalagang ito. Agad namang tumanggi si Joey Seo na tanggapin ito na ikinadismaya ng empleyado. Sa huling bahagi ng interview, dumating ang isang black guy na nag-apply. Tony ang pangalan niya, isang Polish-Korean. Sa tingin ni Joey Seo ay maayos naman ito, kaya agad niyang tinanggap. Dahil gustong palakasin ang Danbam Pub, tinawagan niya ang istasyon ng telebisyon para humingi ng interview. Ngunit hindi inaasahan, pumayag sila sa isang recording session. Nang mabalitaan ito ni Park Sae-ro-yi, labis siyang natuwa. Hindi niya sinasadyang ibunyag ito kay Oh-soo-ah. Naglakad-lakad silang dalawa at nagkwentuhan ng matagal. Nakita ito ni Jang Jun-wan at nagselos ng husto. Umuwi siya para isumbong sa kanyang ama ang nangyari. Alam ng presidente na si Park Sae-ro-yi ay taong may matibay na determinasyon. Natatakot ang kanyang korporasyon sa mga taong tulad ni Park Sae-ro-yi kaya gumawa sila ng plano para sirain ang Danbam Restaurant. Kinabukasan, pumunta si Park Sae-ro-yi sa TV station para palitan ang recording script. Bigla niyang nakasalubong si Jang Jun-wan na nandoon din. Ginamit nito ang kanyang koneksyon para ma-exclude ang Danbam Pub sa recording. Biglang na-realize ni Park Sae-ro-yi na si Oh-soo-ah ang nagsabi nito. Sinabi ni Jang Jun-wan na gagawin niya itong bigo, ngunit tumugon si Park Sae-ro-yi. Pababagsakin ko ang inyong kumpanya. Dahil nakansela ang recording session, malungkot na malungkot si Park Sae-ro-yi. Nandoon si Joey Seo para aliwin at pasayahin siya. Habang naglalakad sila sa kalye, bigla nilang nakita si Oh-soo-ah. Ngunit ngayon, malamig na dumaan si Park Sae-ro-yi na ikinalungkot nito. Hindi inaasahan, sinabi naman ni Joey Seo ang totoo kay Park Sae-ro-yi. Hindi si Oh-soo-ah ang tumawag ng pulis noong araw na iyon. Nang marinig ito, agad na tumakbo si Park Sae-ro-yi para humingi ng tawad kay Oh-soo-ah. Pagkatapos ng ilang sandali, nakita niya ito sa bus stop. Agad niyang hinawakan ang kamay nito. Sinabi niyang determinado siyang tapusin ang laban sa Janga Group para hindi na ito mahirapan. Sa sandaling iyon, dumating ang bus at naghiwalay ang kanilang landas. Pagkaalis ni Oh-soo-ah, agad na tumawag si Park Sae-ro-yi sa isang misteryosong tao na nagmomonitor ng stocks ng Janga Group. Ibinunyag nito na ang shares ni Park Sae-ro-yi ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong won. Inutusan niyang bilhin ang lahat ng shares ng Janga. Nang mabalitaan ito ng assistant, agad itong nagtungo sa presidente. Marami ng shares ng Janga ang nabili ni Park Sae-ro-yi. Lumalabas na bumili siya ng shares 8 taon na ang nakalilipas nung may iskandalo si Jang Jun-wan na nagpabagsak sa halaga ng shares. Ngayon, si Park Sae-ro-yi na ang third largest shareholder ng Janga Group. Nang malaman ito ng chairman, nagulantang siya. Napatawa siya ng husto. Hindi niya inasahang ganito kagaling si Park Sae-ro-yi. Agad na pumunta si President Jang sa Danbam Pub para makipagkita. Akala niya ay manok lang si Park Sae-ro-yi, ngunit isa pala itong matalinong soro. Ginamit nito ang insurance money ng kanyang ama para bumili ng shares sa taong pumatay dito. Kitang-kita ang tensyon sa pagitan nila.
Gayunpaman, maayos pa ring pinakain ni Park Sae-ro-yi ang presidente. Inutusan niya ang chef na lutuin ng masarap ang mga pagkain. Personal na inihain ni Park Sae-ro-yi ang mga pagkain. Biglang tinanong siya ng presidente, "Ano ang layunin mo sa pagbili ng aking shares? Bakit napakarami?" Napatigil ang lahat sa pagkagulat. Ngayon lang nila nalaman na napakayaman pala ni Park Sae-ro-yi. Hindi niya masabi ang tunay niyang intensyon na akuin ang Janga Group. Nagsinungaling siya na nakita lang niya ang potensyal nito. Nasiyahan ang presidente sa pagkain dahil napakasarap nito. Pagkatapos kumain, biglang binanggit ng chairman ang ama ni Park Sae-ro-yi. Pinayuhan niya itong sumuko at huwag nang makipaglaban. Nagbanta pa siya, "Kung magpupumilit ka, mabibigo ka lang." Nang marinig ang tungkol sa kanyang ama, hindi na napigilan ni Park Sae-ro-yi ang kanyang damdamin. Walang paalam niyang inihayag ang kanyang plano ng paghihiganti. Ipinangako niyang papapanagutin nila ang pagpatay sa kanyang ama. Maging ang galit na sigaw niya ay nagpataas ng tensyon sa lugar. Nagalit ang chairman at gustong makipagtalo. Ngayon lang na-realize ni Joe Yeseo kung gaano katalino at determinado si Park Sae-ro-yi. Ipinahayag niyang ito lang ang unang hakbang para makuha ang Janga Group. Ang kanyang trump card ay ang kaibigang si Oh Hyun na tumulong sa kanya noong nasa bilangguan pa siya. Siya pala ang taong inapi ni Jang Jong-wan at pinagtanggol ni Park Sae-ro-yi. Bilang pasasalamat, lihim na pinamahalaan ni Oh Hyun ang pera at negosyo nito dahil finance ang kanyang major. Sa loob lang ng 10 taon, ginawa niyang napakalaking halaga ang 100 milyong won ni Park Sae-ro-yi. Ilang araw ang nakalipas, nakipagkita sila sa CEO ng Janga Company. Iminungkahi niyang magtulungan sila para patalsikin si President Jang at gawin itong bagong presidente ng grupo. Dahil ang ama ni Park Sae-ro-yi ay taong utang na loob din sa direktor, gusto rin nitong magbalik ng pabor. Ngunit kailangang mas malaki ang shares nito kaysa kay Chairman Jang. Makalipas ang ilang araw, muling nagkita ang dalawa. Nagkasundo sila sa pagtutulungan. Kinabukasan, pumunta ang direktor sa bahay ng chairman para maglaro ng chess. Pinayuhan niya itong huwag ipilit na ipamana ang kumpanya sa anak. Dapat pumili ng karapat-dapat na leader. Pagkaalis ng direktor, dinalhan si President Jang ni Secretary Kim ng mga litrato na ebidensya ng pakikipagtulungan ni na Park Sae-ro-yi at ng direktor. Nagsimula nang magplano ang presidente para rito. Sa kabilang banda, nagbago ang pananaw ni Joe Yeseo kay Park Sae-ro-yi. Kahit na matalino siya, hindi niya inakalang ganito kagaling ito. Nagtaka si Jang Hyun-yi kung ano ang tunay na away nito, ngunit hindi alam ni Joe Yeseo. Kaya't pumunta siya sa bahay para tanungin ang kanyang ama. Ngunit hindi ito sinagot ng presidente at minura pa siya sa pagtatrabaho para sa kaaway. Nang marinig ito, napahiya si Jang Hyun-yi at umalis. Pagkatapos ng paghamak ng kanyang ama, tinawagan niya si Joe Yeseo para maglabas ng loob. Sinabi niyang gusto na gusto niya ito, ngunit sinabi ni Joe Yeseo na bibigyan lang siya ng pagkakataon kung ninakawan niya ng kumpanya ang kanyang ama. Nagulat si Jang Hyun-yi sa pahayag na ito. Nang bumalik sila, nakita nilang aalis na si Park Sae-ro-yi na may daladalang backpack. Agad na iniwan ni Joe Yeseo ang lahat ng kanyang trabaho para sundan ito. Nagpumilit siyang sumama. Dahil sa sobrang cute nito, pumayag na rin si Park Sae-ro-yi. Sumakay sila sa bus patungong isang liblib na probinsya. Habang nasa bus, ikinuwento ni Park Sae-ro-yi ang kanyang mahirap na buhay. Maya-maya pa, pumunta sila sa bahay ng dating pulis na nag-imbestiga sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Alam nitong pinagbintangan lang si Park Sae-ro-yi, ngunit wala siyang magawa noon. Nag-resign siya at umuwi sa piling ng asawa. Dahil sa pagsisisi, nagmakaawa siyang humingi ng tawad. Sinabi niyang handa siyang magbayad kahit buhay pa niya. Ngunit dahil bata pa ang anak niya, hindi niya kayang labanan si President Jang. Hindi siya sinisi ni Park Sae-ro-yi at pinayuhan lang na maging matapang. Nang gabing iyon, umulan ng malakas kaya doon na natulog sina Joe Yeseo at Park Sae-ro-yi. Biglang sinabi ni Joe Yeseo na kung magtetestigo ang pulis, mapapasok sa kulungan si Jang Jong-wan at mawawalan ng suporta ang chairman. Ito ang susi para mapatalsik ni Park Sae-ro-yi ang chairman. Habang tinitingnan ang peklat sa ulo nito, na-realize ni Joe Yeseo kung gaano ito naghirap na lalo pang nagpa-fall sa kanya. Naiyak si Joe Yeseo at ipinangakong poprotektahan niya ito habang buhay. Ngunit hindi sila pinalalagay ng kanilang mga kaaway. Kinabukasan, inanunsyo ng matandang may-ari na naibenta na ang bahay. Alam nilang pinaangat ng bagong may-ari ang upa at 6 na buwan na lang ang natitira sa kontrata, kaya nag-alala ang lahat. Tumawag si Park Sae-ro-yi sa bagong landlord para makipagnegosasyon. Hindi inaasahan, si Chairman Jang pala iyon. Nagulat si Park Sae-ro-yi nang malamang niloloko na naman siya. Nalaman ito ni Joe Yeseo at nagalit ng husto kay Oh Soo-ah.
Para makipag-usap, diretsyong pumunta si Park Sae-royi kay President Jang. Nagpakumbaba siya at nagmakaawa para sa lugar. Siyempre, hindi pwedeng baliwalain ng isang mapanganib na tulad niya. Sinabi nitong saan man mag-upa si Park Sae-royi sa hinaharap, bibilhin niya ito para hindi na makapagnegosyo pa. Patuloy na nagpakumbaba si Park Sae-royi at tinanong kung ano ang gusto nito. Gusto nitong lumuhod siya at humingi ng tawad. Nagalit si Park Sae-royi at sinabing siya ang may kasalanan. Sinabi niyang habang pinahihirapan niya ako, lalo akong tumatagal. Pagkatapos, nagdeklara si Park Sae-royi ng digmaan kay President Jang. Malamig siyang umalis. Nakasalubong niya si Oh Soo-ah sa labas. Alam nito ang nangyari at agad niyang hiniling sa presidente na bawiin ang desisyon. Pero nagalit ang chairman at pinalayas si Oh Soo-ah. Dahil malapit nang isara ang restaurant, nag-inuman ang grupo. Nang umalis sila, humingi ng tawad si Jang Hyun-yi sa ginawa ng pamilya niya. Hindi siya sinisi ni Park Sae-royi at naawa pa rin dito. Inanyayahan nila ang isa't isa sa bar para sumayaw. Hindi inaasahan, hindi pinapasok si Tony. May patakaran sila laban sa mga African. Sinabi niyang Korean siya pero hindi pa rin siya pinapasok ng guards. Sinabi ni Joe Yeseo na walang maniniwala sa black guy kaya malungkot na umalis si Tony. Kinabukasan, puno ng graffiti laban sa racism ang bar. Wala nang masabi ang lahat nang makita ito. Ikinuwento ni Jang Hyun-yi kay Joe Yeseo ang desisyon niya. Magre-resign siya ayon sa gusto ng ama para makiusap sa premises. Nagpasalamat ng husto si Joe Yeseo. Pagkatapos, nag-resign si Jang Hyun-yi. Hindi na aabalahin ng Janga Group ang restaurant. Siyempre, hindi pumayag si Park Sae-royi. Ayaw niyang may magsakripisyo para sa kanya habang buong puso itong sinusuportahan ni Joe Yeseo. Nang makita ito, agad na kinuha ni Park Sae-royi ang management sign nito. Galit niyang sinabing walang puso si Joe Yeseo at hindi karapat-dapat maging manager. Nagalit din ito at nakipagtalo. Hindi inaasahan, sinigawan niya si Joe Yeseo. Hindi niya ipagpapalit ang damdamin sa benepisyo. Sinabi ni Joe Yeseo na ibinigay na niya ang buong buhay para dito. Kaya kahit tanggalin siya, siya pa rin ang manager ng restaurant. Nagulat si Park Sae-royi nang marinig ito. Nagpasya siyang bumili ng bahay para sa kanila. Lalong nakita ni Joe Yeseo kung gaano ito nagpapasalamat sa buhay. Nabago nito ang kanyang pamumuhay ayon sa logic. Agad siyang tumakbo para humingi ng tawad kay Jang Hyun-yi. Sinamantala nito para umamin ng pag-ibig pero sinabi lang ni Joe Yeseo na si Park Sae-royi ang gusto niya. Sumulat si Joe Yeseo ng article laban sa racism. Maraming sumuporta at naging viral ito. Ipinahayag din niya sa lahat. Kapag may gumalaw kay Park Sae-royi, papatayin ko silang lahat. Nang mabasa ito ni Tony, bumalik siya. Pinangakuan siya ni Joe Yeseo na tutulungan siyang kumuha ng Korean citizenship. Natutuwa ang lahat sa pagbabago ni Joe Yeseo. Agad na ibinalik ni Park Sae-royi ang management sign at ipinagmalaki siya. Malungkot lang si Jang Hyun-yi sa tabi. Samantala, sinabi ng secretary na bumili si Park Sae-royi ng bahay sa Itaewon kaya nagpanik ito dahil tumaas ang shares ng Janga. Inutusan ni Park Sae-royi na ibenta ang lahat ng shares para malaking kita at hindi maloko ng chairman. Bumili siya ng malaking bahay sa Itaewon. Habang nagre-renovate ng bagong restaurant, may matandang babae na nagsabing malas ang bahay na ito. Lahat ng negosyante dito ay nalugi at nagsara. Medyo naguluhan ang lahat. Para matulungan ang restaurant, nag-leave si Joe Yeseo sa social media. Kaya lalong sumikat ito. Alam ng presidente na si Joe Yeseo ang susi ng tagumpay ni Park Sae-royi. Inanyayahan niya ito sa bahay. Pinapunta niya sa press conference ng Janga Group. Habang nag-speech ang chairman, nagtanong si Joe Yeseo kung may pagkakataon bang malampasan ang Janga. Galit na sinabi ng chairman na habang buhay siya, hindi mangyayari iyon. Pero humanga siya sa tapang nito. Pagkaalis ni Joe Yeseo, pinalihim siyang tinawag ng secretary para kausapin ang chairman. Inanyayahan siya sa 5-star restaurant. Alam ng chairman na 162 ang IQ ni Joe Yeseo at napakagaling nito kaya gusto niyang kunin ito para sa Janga Group na may 10 beses na mas malaking sahod. Pero tumanggi ito ng diretso. Sinabi nitong pwede pa siyang magtrabaho para dito sa hinaharap pero kapag malakas na ang danbam, lalong humanga ang chairman. Samantala, nanatili si Park Sae-royi sa bahay ni Oh Hyun dahil sa tax headache sa pagpapalago ng negosyo. Nagplano itong magtayo ng joint stock company. Kaya nagpulong sila at napagkasundo ang Itaewon Class, ang pangalan ng store chain at IC Joint Stock Company ang kumpanya. Dumating ang dating pulis at anak nito para sa kaso ni Park Sae-royi. Iniwan ng ama ang anak at nakipag-usap sa labas. Nakita ng bata ang cute na pusa at hinabol ito. Nawala siya at hindi mahanap ng lahat. Buti na lang nakasalubong niya si Director Kang. Hiniraman niya ito ng phone para tawagan ang ama.
Dumating ang pulis at si Park Sae-ro-yi para sunduin siya. Pero bilang pulis, agad nitong nalamang may sumusunod sa kanila. Bumalik ito at nakita ang lalaking kumukuha ng litrato ni Director Kang. Hindi na kailangang sabihin na trick ito ng chairman, ibig sabihin maingat ito. Nang makita ni Chairman Jiang ang advertisement ni Jo Yiseo para sa Itaewon class, lalong humanga sa talento nito. Ngayon, hindi lang si Park Sae-ro-yi ang kinakatakutan niya, kundi pati si Jo Yiseo. Inanunsyo ng sekretary na nahuli ang surveillance kay Director Kang pero hindi ito nagpanik at sinabing huwag nang pansinin. Ang mahalaga ay makuha si Jo Yiseo para sa kanila. Nagulat si Oh Soo-ah nang marinig ito. Nang gabing iyon, nagkita sina Park Sae-ro-yi at Oh Soo-ah. Nagiinom ito sa romantic atmosphere. Sinabi niyang gusto niya si Oh Soo-ah. Kinabukasan, sinabi ni Jo Yiseo na magre-resign siya kapag nag-date sila. Samantala, tinawag ng presidente ang pulis sa bahay. Tinempt niya itong talikuran si Park Sae-ro-yi at pumirma para sa Jangga. Pero natuto na ang dating pulis sa nakaraan. Gusto na lang niyang maging mabuting halimbawa sa anak. Kahit malaking pera ang alok, tumanggi siya at naniwalang malalampasan ng Danbam ang Jangga. Nagbanta ang presidente na kapag tumutol siya, kamatayan ang kapalit. Akala ng pulis na sasaktan ang anak niya, kaya hinawakan nito ang kamay ng chairman. Nagbanta ito at sinabing siya ang pulis sa kaso 10 taon na ang nakalilipas. Kapag may nangyari sa pamilya niya, ibubunyag niya ang kaso, kaya nag-alala ang chairman. Samantala, pumunta si Jang Junwan para kay Jo Yiseo. Ipinahayag niyang gusto niyang kunin itong magtrabaho. Inaya ni Jo Yiseo na mag-inuman, kaya nag-alala si Park Sae-ro-yi sa bahay. Ginamit ni Jang Junwan ang malaking kontrata para akitin si Jo Yiseo sa Jangga Group. Ang bagong posisyon niya ay marketing director na may sahod na 200 at 50,000 won kada buwan. 50 beses ng kasalukuyang sahod na ikinagulat ni Jo Yiseo. Pero hindi niya alam na napakatalino ni Jo Yiseo. Nagkunwari itong pumayag dahil daw humahanga sa kanya. Saka pinalaki ang ulo nito hanggang sa maamin ang buong katotohanan tungkol sa aksidenteng pumatay kay ama ni Park Sae-ro-yi 10 taon na ang nakalilipas. Tangang si Jang Junwan ay naikwento ang lahat na nai-record pala ni Jo Yiseo. Nang malaman nitong nahuli siya, sinubukan niyang agawin ng phone pero mas mabilis si Jo Yiseo. Sasampalin na sana niya ito nang mabuhusan ng mainit na kape. Ipinahayag ni Jo Yiseo na papatayin niya ang sino mang gagalaw kay Park Sae-ro-yi. Pero hindi basta-basta si Jang Junwan. Hinabol niya si Jo Yiseo at sinampal ng malakas. Pinipilit niyang kunin ang phone. Walang magawa si Jo Yiseo kundi humingi ng tulong. Maraming tao ang nakakita pero nang magkalat ng pera si Jang Junwan, nagunahan silang pulutin ito at wala nang nagmalasakit. Akala niya madali nang makuha ang phone pero dumating si Park Sae-ro-yi para iligtas si Jo Yiseo. Nang makita ang sugat nito, galit na galit si Park Sae-ro-yi at sasapukin sana si Jang Junwan. Buti na lang naharang siya ni Jo Yiseo para hindi masilo sa bitag. Dumating ang pulis at dinala si Jang Junwan. Bilang pasasalamat, niyakap ni Jo Yiseo si Park Sae-ro-yi. Unang beses niyang naramdaman ang lubos na kasiyahan kahit nasasaktan. Ipinost ni Jo Yiseo ang recording online na nagdulot ng malaking gulo. Bumagsak ang shares ng Jangga Group. Galit na galit si Chairman Jiang at sinaktan ang walang kwentang anak na si Jang Junwan. Nakita ito ni Director Kang at napagdesisyonang hindi na maglilingkod sa isang inkompetente. Dali-dali siyang pumunta kay Park Sae-ro-yi. Sinabi ni Jo Yiseo na dahil sa bagsak na stock price at nagkakagulong shareholders, ito na ang pagkakataon para patalsikin si Chairman Jiang. Pero kailangan munang magtestigo ang dating pulis na si Jang Junwan ang pumatay kay ama ni Park Sae-ro-yi. Kinabukasan, pumunta sila sa bahay ng dating pulis pero wala ito. Abala ito sa paghahanap sa nawawalang anak. Natagpuan ni Director Kang ang bata na nakaupo mag-isa. Lumalabas na alam nitong nagkamali ang ama sa kaso kaya umalis ito. Naging sentimental si Park Sae-ro-yi sa mag-ama kaya ipinagpaliban muna ang pagpapatestigo. Pagbalik, sinabi ni Jo Yiseo na ang pangalawang kondisyon para mapatalsik ang chairman ay kapag ipinagtanggol nito si Jang Junwan sa maling paraan. Samantala, nagpulong si Chairman Jiang at mga abogado para humanap ng solusyon. Iminungkahi ni Oh Soo-ah na ipakulong si Jang Junwan para mailigtas ang kumpanya. Kapag nagtaksil si Director Kang, matatanggal siya bilang chairman. Kahit matalinong payo, tumanggi ang chairman. Mas pipiliin pa raw niyang iwanan ang kumpanya kaysa sa anak. Agad itong ibinalita ni Oh Soo-ah kay Director Kang at Park Sae-ro-yi. Akala ni Director Kang magiging successful ang plano. Nagpatawag siya ng meeting para ipatanggal si Chairman Jiang dahil pinahahalagahan nito ang pamilya kaysa sa kumpanya. Hindi niya alam na nahuhulog na pala siya sa bitag. Kinabukasan, naganap ang shareholders meeting para patalsikin ang chairman.
Biglang nagbago ang chairman at inamin ang katotohanan tungkol sa kaso, pumayag pa na ipakulong ang anak para iligtas ang kumpanya. Nabigo ang plano. Na-realize ni Director Kang na naloko siya. Samantala, tinakasan ng driver ang sasakyan patungo sa press conference ng ama. Nalaman ni Jang Junwan na ipinagpalit siya ng ama para sa posisyon. Umiyak ito ng luha ng dugo habang walang emosyong umalis ang chairman. Nang mabigo ang plano, nawalan ng pag-asa si Park Sae-ro-yi. Tinawagan ni Chairman Jang si Director Kang para sabihing, ang pagpatalsik sa akin ay napaka-green mo pa. Minamaliit mo masyado ang isang matandang lalaking tulad ko. Binaba ang posisyon ni Director Kang bilang ordinaryong empleyado sa maliit na branch. Nawalan siya ng gana. Ang tanging pag-asa na lang ay kay Park Sae-ro-yi. Kinabukasan, naganap ang paglilitis. Nakulong si Jang Junwan ng 7 taon sa pagpatay kay ama ni Park Sae-ro-yi. Pero komportable pa rin si Chairman Jang dahil sa kanya, ang kumpanya ang pinakamahalaga. Pagkatapos, dumiretso si Park Sae-ro-yi sa puntod ng ama. 11 taon bago nahuli ang pumatay at naparusahan. Nag-alay siya ng basong alak tulad ng huling inuman nila. Parehong paitang lasa sa alak at sa kanyang puso. Sa Danbam, nagpa siya si Jang Hyun-yi na mag-resign dahil nakulong ang kapatid. Gusto niyang kunin ang mana dahil sinabi ni Jo Yiseo na bibigyan siya ng pagkakataon kapag nakuha niya ang Jangga. Samantala, binisita ni Oh-soo-ah si Jang Junwan sa bilangguan. Sinabi nitong kinuha na ng ama ang lahat ng shares nito na ikinagalit nito. Hindi niya inasahang ganoon kasama ang ama. Bumalik si Jang Hyun-yi para makipagkita sa ama. Sinabi nitong susundin lahat ng utos nito basta makuha ang Jangga. Pinalakas niya ang loob ng ama na palalakasin niya ang kumpanya. Natuwa ang chairman sa ambisyon ng anak. Agad niyang inilipat ang trabaho kay Oh-soo-ah para sanayin itong maging pinakamahusay. Sa restaurant, nagpa-plastic surgery ang chef para gumanda bago magluto sa show. Nagkamali si Tony at nalagyan ng curry powder ang putahe. Sumigaw si Hyeon nang malaman ito. Hindi inaasahan, ang pagkakamaling ito ay naging masarap na bagong recipe. Nanalo ang Danbam sa kompetisyon na nagpataas ng reputasyon nito. Dumagsa ang investors para mag-franchise. Magandang oportunidad ito para magkaroon ng franchise brand. Agad itong nakita ni Jo Yiseo. Gumawa siya ng libro tungkol sa katangian ng Danbam para sa mga investors. Pero ayaw pa ni Park Sae-ro-yi, samantalang naniniwala si Jo Yiseo na dapat samantalahin ang pagkakataon. Hindi raw nila aabutan ng Jangga kung paisa-isa lang. Sa gitna ng away nila, sumang-ayon si Oh-hyun kay Jo Yiseo. Samantala, patuloy ang tawag ng investors. Maaaring maunahan pa sila ng ibang restaurant kung mag-aatubili pa. Dinala ni Jo Yiseo si Park Sae-ro-yi sa rooftop para kumbinsihin tungkol sa franchise. Nang marinig ang argumento, nagdesisyon siyang sumugal kasama nito. Hindi nila alam na nahuhulog na pala sila sa bitag ni Chairman Jang. Nagkita sila ng investor na humanga sa galing ni Jo Yiseo bilang manager. Nag-alok si Park Sae-ro-yi ng 5 bilyong won para sa franchise. Nagulat si Jo Yiseo nang pumayag agad ang investor. Naging viral ang balita at dumagsa ang iba pang investors. Sa unang araw pa lang, lagpas 10 bilyong won na ang investment. Mahigit 50 tao ang nagparehistro para magbukas ng branch. Agad silang nagbukas ng representative office para sa training at negosyo. Sa gabi, may nakita silang sugatang matandang babae na dinala sa ospital. Lumalabas na lola pala ito ni Tony. Ipinakita ang larawan ng nawawalang ama na pumanaw na pala sa aksidente. Niyakap ni Tony ang kanyang lola habang umiiyak. Kinabukasan, dumating na ang pangalawang round ng cooking competition. Abala ang mga restaurant sa pagluluto sa programa. Nagluto si Hyeon ng specialty nilang soft tofu soup, habang ang Jangga ay naghanda ng fermented soybeans. Dahil natikman na ni Jang Hyun-yi ang parehong putahe, alam niyang matatalo ang Jangga. At tulad ng inaasahan, nanalo muli ang Danbam sa paligsahan. Hindi maitago ng grupo ni Park Sae-ro-yi ang tuwa, samantalang nalungkot naman ang grupo ni Oh-soo-ah. Pagkatapos ng kompetisyon, inanyayahan ni Park Sae-ro-yi ang dalawa para kumain. Hinawakan ni Oh-soo-ah ang braso nito at naunang naglakad. Nagalit si Jo Yiseo at pumagitna sa kanila. Masayang nag-inuman ang lahat at nagdesisyong maglaro ng truth game. Sa kasamaang palad, si Jo Yiseo ang unang napili. Tinanong siya ni Jang Hyun-yi kung mamahalin ba niya ito kapag nakuha nito ang Jangga tulad ng pangako niya. Napilitang pumayag si Jo Yiseo. Ang susunod na napili ay si Park Sae-ro-yi. Tinanong ni Oh-soo-ah kung ano ang relasyon nila. Hindi inaasahan, inamin ni Park Sae-ro-yi na gusto niya ito. Nasaktan ang puso ni Jo Yiseo sa sagot. Biglang tanong ni Jang Hyun-yi, "Ano tingin mo kay Jo Yiseo?" Malungkot ang naging sagot. Isang kapatid na babae lang. Naiyak si Jo Yiseo nang marinig ito.
Nagalit ito dahil sa kahihiyan. Mabilis na tumayo at umalis si Joey Seo. Sa pagpupursige ni Hyun, hinabol siya ni Park Sae-royi. Hindi na napigilan ni Joey Seo ang nararamdaman. Habang umiiyak, paulit-ulit niyang sinabi, "Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sa nakaraang 2 taon, isinugal ko ang lahat para sa'yo. Ang pag-aaral ko, ang pamilya ko." Akala niya madaling maantig si Park Sae-royi, ngunit tanging matigas na pagtanggi ang natanggap niya. Lubog sa lungkot at kahihiyan, umalis si Joey Seo sa gitna ng malamig na winter snow. Ang taong ipinangakong poprotektahan ng buong puso, siya pa mismo ang nanakit sa kanya. Nakaupo lang si Joey Seo sa gitna ng kalye, hindi mapigilang umiyak. Sa kabilang banda, galit na galit ang presidente ng Janga dahil 2 beses na silang natalo sa kompetisyon. Nagbanta ito na kapag natalo sa final round, hindi na makakamana si Jang Hyun-yi. Nang marinig ito, agad na humingi si Jang Hyun-yi ng chance para pangunahan ang programa. Tinitiyak niyang mananalo sila sa huling round. Pagkatapos ng paligsahan, lalong sumikat ang Danbam. Pero nagdesisyon si Joey Seo na magpahinga muna para maintindihan ni Park Sae-royi ang tunay na nararamdaman. Nang malaman ito ni Jang Hyun-yi, agad niyang sinabi sa ama. Na-realize ng presidente na golden opportunity nga ito. Kinabukasan, walang tao sa opisina nang dumating si Park Sae-royi. Sabay-sabay na nag-withdraw ang mga investors. Nalugmok ang buong grupo sa krisis. Umabot sa 1 bilyong won ang nagastos sa campaign. Lumalabas na isa pala sa investors ay tauhan ni Chairman Jang para lokohin sila. Dumagsa ang 50 store owners para humingi ng compensation. Galit na galit sila kay Park Sae-royi dahil nalugi sila. Sumunod si Oh Soo-ah sa utos ng presidente at nagdala ng flower vase. May nakasulat na congratulatory message para kay Park Sae-royi. Galit na sinigawan nito ang mga ito. Sinabi niyang pwede namang kansilahin ang kontrata. May sapat akong pera para bayaran kayong lahat, pero ang pinakamahalaga sa negosyo ay tiwala. Kung nagtitiwala pa rin kayo, suportahan niyo ako. Pumayag ang mga store owners pero hindi alam ni Park Sae-royi kung saan kukuha ng pondo. Inanyayahan siya ni Oh Soo-ah na tumakas na lang at maging masaya kasama nito pero ayaw niyang sumuko. Biglang tumawag si Joey Seo. Pinalakas nito ang loob niya at ipinangakong lalaban sila hanggang dulo. Bumalik ang sigla ni Park Sae-royi. Kinabukasan, bumalik sa trabaho si Joey Seo. Ang mahalaga ngayon ay humanap ng bagong investor. Base sa listahan, may 70 anyos na real estate tycoon na posibleng makatulong. Ang lola ni Tony na kaaway mismo ni Park Sae-royi. Pumunta ang matanda sa Danbam kasama si Director Kang. Nagtanong kung kailangan ba nila ng tulong, pero ayaw humingi ni Park Sae-royi dahil sa pride niya. Nagalit ang lola at sinabing dahil sa katigasan ng ulo niya, babagsak siya. Umalis ang lola at si Director Kang disappointed kay Park Sae-royi. Nang gabi, tiningnan niya ang mga staff na nagtatrabaho ng walang humpay. Narealize niyang naghihirap sila dahil sa pride niya, kaya tinawagan niya si Tony para makipagkita sa lola nito. Nasa Jeju Island pala ang lola. Habang kausap ni Tony, biglang kinuha ng lola ang phone at nagalit kay Park Sae-royi. Pero nag-offer itong mag-invest basta manalo sila sa final round ng kompetisyon. Pero hindi madali ang buhay. Gusto rin manalo ni Jang Hyun-yi para maging heir ng Janga. Alam niyang dahil kay Hyeon kaya nanalo ang Danbam, kaya gumawa siya ng masamang plano. Pinag-usapan nila ni Oh Soo-ah na ilalabas ang sekreto ni Hyeon na transgender siya. Kinabukasan, nang pumunta si Park Sae-royi sa kompetisyon kasama si Hyeon, kumalat na ang balita sa internet. Ipinakita ito ni Oh Soo-ah sa dalawa. Pinag-uusapan ng lahat sa studio, kaya umalis si Hyeon sa kahihiyan. Siyempre, si Jang Hyun-yi ang nagbayad sa journalist para ilabas ang balita. Nagulat si Oh Soo-ah sa ginawa ni Jang Hyun-yi. Samantala, tumakas si Hyeon sa CR pero pinalayas. Nakita siya ni Park Sae-royi sa men's CR. Binigyan niya ito ng lakas ng loob. Kapag sumuko ka, lalo ka lang aapihin. Kailangan mong manalo para patunayan ang sarili mo. Bumalik ang tiwala ni Hyeon. Akala ng studio ay sumuko na si Hyeon. Gustong magsimula ni Jang Hyun-yi ng walang Danbam, pero biglang bumalik si Hyeon ng buong tapang. Nanlumo si Jang Hyun-yi. Nagpatuloy ang programa at hindi nabigo si Hyeon. Ginawa niya ang pinakamasarap na putahe. Sa huli, siya ang idineklarang champion. Hindi maipaliwanag na tuwa ang naramdaman nila. Ang dramatic na comeback ni Hyeon ang nagpanalo sa Danbam. Kakaiba, imbes na magalit, pinuri pa si Jang Hyun-yi ng presidente dahil sa panlilin lang nito. Dumating si Joey Seo sa kumpanya at sinuntok si Jang Hyun-yi. Sana daw magising ito. Pero naging tunay na masama na si Jang Hyun-yi. Gagawin ang lahat, kahit masama, para makuha ang Janga at si Joey Seo. Wala na siyang magawa kundi bumalik kay Park Sae-royi.
Siya lang ang nagbibigay sa kanya ng tunay na ligaya. Dahil nanalo sila, pumunta sila sa lola para pirmahan ang investment contract. Determinado na si Park Sae-ro-yi na palawakin ang Danbam hindi lang sa Korea kundi sa buong mundo. Kumalat ang balita na nakakuha ng 30 bilyong won na investment ang Danbam na ikinalungkot ni Jang Hyun-yi. Nagtanong ito kay Oh Soo-ah kung bakit hindi pa rin bumagsak si Park Sae-ro-yi. Isang bagay na lang ang nasa isip niya ngayon, sirain si Park Sae-ro-yi. Na-realize ito ng ama kaya pinayagan siyang dumalo sa leadership meeting. Ipinahayag ng presidente na si Jang Hyun-yi na ang magiging heir ng Jangga. Dahil sa panlilin lang nito, mataas na ang tingin sa kanya. Nabalitaan ito ng kapatid niyang nakakulong na nagpakalalaki para balang araw ay makaganti. Lumipas ang 4 na taon, lumakas ng husto ang IC company ni Park Sae-ro-yi at gumanda palalo si Jo Yi-seo. Ngayon, General Director na siya ng 2 dosenang maliliit na kumpanya. Sa pagpupulong, maraming problema ang inilahad ng mga leader na kailangang solusyonan. Hindi inaasahan, sa ilang salita lang ni Jo Yi-seo gamit ang katalinuhan, napapayag niya ang ibang directors. Bumalik din si Jang Hyun-yi pagkatapos ng 4 na taon sa abroad. Buong tapang niyang ipinresenta ang plano sa harap ng board of directors. Sabi niya, bibili siya ng murang lupa, gagawing katulad ng Itaewon, tataas ang presyo at ibebenta para kumita. Inaasahang kikita sila ng ilang daang bilyon. Agad pumayag ang chairman nang marinig ito. Ipinakita nito ang strategic vision ni Jang Hyun-yi. Inatasan siya ni Mr. Jang na sirain ang korporasyon ni Park Sae-ro-yi bago magmana. Sa panahong ito, nakalaya na rin ang panganay na si Jang Jun-wan. Pero malala na ang kalagayan ni Chairman Jang. Madalas siyang mahilo at mawalan ng malay. Ayon sa doktor, terminal pancreatic cancer na meron siya. Ang malupit na si Jang Hyun-yi ay gustong mamatay na lang ang ama para siya ang magmana. Pagkakita ni Jang Jun-wan sa ama, nakita nitong nagbago na ito sa loob ng 4 na taon. Diretsahan sinabi ni Jang Hyun-yi sa ama na pumili na ng heir dahil mas magaling siya kaysa sa kuya. Pero hindi sumuko si Jang Jun-wan. Sinabi nitong sa 4 na taon, kabisado na niya ang lahat ng ideal ng ama at dapat sa kanya ibigay ang Jangga. Sa kabilang banda, nagkita sina Park Sae-ro-yi at Oh Soo-ah para mag-dinner pero tumawag si Oh Hyun kaya nagmadali siyang umalis. Pagdating doon, sinabihan siya nito na tanga. Presidente ka ng IC pero nakikipag-date sa direktor ng kalabang kumpanya. Nakalimutan mo na ba ang away ng tatay mo? Nag-aalala pala si Oh Hyun dahil nakalaya na si Jang Jun-wan at ilang buwan na lang ang itatagal ng presidente. Hindi makapaniwalang narinig ito ni Park Sae-ro-yi. Agad niyang tinawagan si President Jang. Sabi niya, ayokong mamatay ka. Dapat mabuhay ka para makipagkumpetensya sa akin. Nakakatawa na si Park Sae-ro-yi pa ang naghahangad ng buhay ng presidente. Natawa lang ito sa sinabi niya. Bumalik si Park Sae-ro-yi sa kumpanya at nakita si Jo Yi-seo na pagod na natutulog sa mesa. Agad niyang inilapitan at tinakpan ng jacket. Nagulat ito nang magising at naramdaman ang pagmamahal. Naguluhan naman si Park Sae-ro-yi. Kinabukasan, nagpulong sila para pag-usapan ang pagmamana sa Jangga. Mapanganib kung si Jang Hyun-yi ang maging chairman. Kailangan nilang pigilan ito. May plano si Jo Yi-seo. Una, alisin si Jang Hyun-yi bilang CEO, tapos siya ang ipalit dahil may shares din siya. Perpekto ang plano at agad pumayag ang lahat. Nang naiwan silang dalawa ni Park Sae-ro-yi, biglang tumawag si Oh Soo-ah para yayain itong mag-dinner. Pero tumanggi si Park Sae-ro-yi dahil abala siya. Nakita ito ni Jo Yi-seo at nagsalita ng may halong selos. Nagalit si Park Sae-ro-yi at sinabing hindi niya ito itinuturing na babae. Nasaktan ng husto si Jo Yi-seo. Nang makita nitong malungkot si Jo Yi-seo, nagsisi siya pero hindi inamin. Naunawaan ni Jo Yi-seo na may nararamdaman na ito sa kanya. Nalaman din ni Chairman Jang ang plano ng grupo. Nag-isip siya ng paraan para mapatalsik si Jo Yi-seo. Araw-araw itong dumadalaw sa mga shareholders ng Jangga. Sinubok niyang kumbinsihin silang sumama sa kanya. Dahil sa galing niya, nagustuhan siya ng karamihan. Pero dahil sa sobrang pagod, nagkaroon siya ng nosebleed. Habang abala si Jo Yi-seo, nagkita sina Park Sae-ro-yi at Oh Soo-ah. Tinanong nito kung mahal pa rin niya ito. Dumating si Jo Yi-seo at nakita sila. Labis siyang nanghina at umalis. Gusto siyang habulin ni Park Sae-ro-yi pero hinawakan siya ni Oh Soo-ah. Huli na nang makalabas siya. Malungkong umuwi si Jo Yi-seo sa ina. Kinabukasan, ginanap ang shareholders meeting ng Jangga. May sakit si Jo Yi-seo pero pumunta pa rin hanggang sa himatayin sa pagod. Kaya't hindi siya nakasama sa pagpupulong. Nabigo ang pag-appoint sa kanya bilang CEO. Panalo ang kampo ni President Jang pero hindi ito inintindi ni Park Sae-ro-yi at nagmadali sa ospital para bisitahin si Jo Yi-seo. Agad itong nag-isip ng plan B.
Nang makita ni Park Sae-royi ang sobrang sigasig nito, sinabihan niya itong magpahinga o tatanggalin sa trabaho. Pagkasabi nito, umalis siya. Nakita ito ni Oh Soo-ah at hinabol siya. Sinabihan siyang tanga at bulag pa rin. Nagkamali daw siya kay Oh Soo-ah. Natauhan si Park Sae-royi sa mga salitang ito. Nang makita ang necklace na gusto ni Jo Yiseo, agad niyang binili. Pero nang bumalik sa ospital, hindi niya ito maibigay at nanatili lang sa labas. Samantala, pumunta si Jang Hyun-yi sa isang boss. Naghagis siya ng backpack na puno ng pera para upahan ang pagsakt sa grupo ni Park Sae-royi. Abala ang grupo sa pag-aasikaso sa trabaho ni Jo Yiseo. Nang buksan niya ang drawer nito, nakita niya ang diary at larawan niyang iginuhit nito. Bahagyang naunawaan niya ang pagmamahal nito sa kanya. Bigla niyang na-realize na mahal din niya ito. Nagmadali siyang pumunta sa ospital para aminin ito. Sa ospital, natuklasan ni Jo Yiseo ang necklace. Masayang-masaya siya nang malamang may nararamdaman ito sa kanya. Biglang pumasok ang peking doktor para mag-inject. Nang dumating si Park Sae-royi, gulo na ang nakita niya. May nagpadala ng larawan na nakidnap si Jo Yiseo at mensaheng pupunta siyang mag-isa para iligtas ito. Mabilis siyang nagmaneho papunta roon. Nakita ni Jang Hyun-yi na may problema at hinabol siya. Maya-maya, dumating si Park Sae-royi sa meeting place sa kagubatan. Nang makita ni Jang Jun-wan na paparating si Jang Hyun-yi, naisipan niyang patumbahin din ito. Inutusan niyang bumangga ang kotse sa kapatid. Nang makita ito, sinubukan siyang iligtas ni Park Sae-royi at nahulog sa bangin. Nang malagay sa alanganin, naalala niya si Jo Yiseo at nagsisising hindi pa niya naaamin ang nararamdaman. Tumawag ng ambulansya si Jang Hyun-yi, pero pinapapatay pa rin siya ni Jang Jun-wan. Buti na lang nakatawag ito kay Oh Soo-ah. Pinatumba nila si Jang Hyun-yi at ikinulong kasama ni Jo Yiseo. Akala ni Jang Jun-wan na patay na si Park Sae-royi, pero pinapuntahan pa rin ito ng boss. Buti na lang dumating ang ambulansya kaya umalis na sila. Dinala si Park Sae-royi sa ospital na walang malay at mahinang-mahina ang pulso. Nag-aalala ang lahat dahil hindi nila alam kung nasaan si Jo Yiseo. Nakita ng dating pulis ang kamera at alam niyang kidnapping ito. May anonymous messages pa rin sa phone ni Park Sae-royi, pero baka patayin si Jo Yiseo kapag sinabi sa pulis. Nagdesisyon si Oh Soo-ah na harapin ang mga ito. Habang pinahihirapan ni Jang Jun-wan ang dalawa, nagalit si Jang Hyun-yi. Nagkunwari si Jo Yiseo na takot, pero nang umalis ito, agad niyang pinalitan ng tali. Pumunta si Oh Soo-ah sa boss na inupahan ni Jang Jun-wan. Nakiusap siyang tumigil na. Parehong nakulong sila ni Park Sae-royi sa loob ng 10 taon, pero hindi sila nakinig at sinaktan siya. Kaya't tinawagan niya ang pulis at nadakip ang lahat. Pinagpaguran ni Jo Yiseo na putulin ang tali hanggang umaga. Agad niyang pinalaya si Jang Hyun-yi para magtulungan silang tumakas. Samantala, nasa koma pa rin si Park Sae-royi. Sa panaginip, kasama niya ang ama sa tulay patungo sa kabilang buhay. Sabi ng ama, "Kung nahihirapan ka, samahan mo na ako." Yakap na yakap niya ang ama, pero sinabi niyang may utang pa siya kay Jo Yiseo kaya hindi pa siya pwedeng sumama. Pagkasabi nito, umatras siya sa tulay. Bigla siyang nagising. Ang matinding pagnanais na mabuhay ang naghatak sa kanya pabalik. Pero umiyak siya ng matagal. Masakit ang paghihiwalay sa ama. Hindi maipaliwanag. Sa panahong ito, tumawag din si Jang Jun-wan sa ama. Pero kabaligtaran ni Park Sae-royi, sinisisi niya ito. Sabi niya dahil sa ama, kaya wala na siyang babalikan. Ginawa niya ito para maghiganti sa pagtrato sa kanya ng ama at sirain ang taong naghiwalay sa kanila. Sinabi rin ni Jang Jun-wan kung saan nakakulong ang dalawa. Hinamon niya ang kanyang ama na pumunta. Palalayasin niya ang mga bihag. Halos mahimatay si Chairman Jang nang marinig ito. Ito ang tunay na parusa sa mga itinuro niya sa anak noong nakaraan. Pagkatapos magsalita, bumalik si Jang Jun-wan sa kinaroroonan ng mga bihag. Sinugod siya ni Jang Hyun-yi at biglang sinaktan. Gusto pa sana ni Jo Yiseo na bugbugin siya para makaligtas, pero pinigilan siya ni Jang Hyun-yi. Kaya't umalis na lang ang dalawa. Tumakbo sila palabas at sumakay sa kotse para tumakas. Pero bago sila makalayo, binaril ng mga gangster ang gulong. Lumitaw ang boss at si Jang Jun-wan at pinalibutan ng dalawa. Sa kabilang banda, nagising si Park Sae-royi at agad gustong sumaklolo kay Jo Yiseo. Nakita ito ni Oh Soo-ah at pinigilan siya. Ipinahayag ni Park Sae-royi na mahal niya si Jo Yiseo. Pagkatapos sabihin iyon, determinado na siyang sumaklolo kahit alam niyang pwedeng mamatay. Nakatanggap siya ng balita na alam ni Chairman Jang kung saan nakakulong si Jo Yiseo. Agad siyang pumunta sa bahay nito na may mga sugat pa. Nagbanta si Park Sae-royi na i-report sa pulis kung hindi sasabihin ang lokasyon. Hindi inaasahan, hindi madaling takutin ang matanda.
Pilit niyang pinapaluhod si Park Sairoyi kapalit ng buhay ni Joyiseo. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa lumuhod. Pero para kay Joyiseo, isinuko niya ang lahat ng pride at lumuhod. Tawa ng tawa ang matanda nang makita ito. Natupad na ang pinakamalaking hangarin niya. Pero kapalit nito, ipinagkanulo niya ang sariling anak at isinulat ang lokasyon. Nang makita ito, tumayo si Park Sairoyi at ipinahayag, "Hindi ka nakalaban. Ang nagkanulo sa sariling anak, kapalit ng pagluhod ng kalaban, napakababa. Hindi ka nakarapat-dapat maging kaaway." Pagkasabi nito, kinuha niya ang address at umalis na ikinagalit ng husto ang matanda. Samantala, pinalilibutan na ng mga gangster ang dalawa at handa ng patayin. Umatras si Joyiseo at kumuha ng pala, samantalang kumuha naman ng bakal si Jang Hyun-yi. Binilang ni Joyiseo hanggang 3 para sabay silang lusob. Pero pagkatapos magbilang, ibinaba ang pala at tumakbo. Iniwan si Jang Hyun-yi. Dahil mahal niya si Joyiseo, ginamit ni Jang Hyun-yi ang natitirang lakas para pigilan sila. Nang patayin na sana siya ng boss, pinigilan siya ni Jang Junwan. May natitira pa palang konsensya para hindi saktan ng kapatid. Sumakay sila sa kotse at hinabol si Joyiseo na tumatakbo ng palabas. Nang susugurin na siya, tumakbo siya patungo sa bukid. Pinahabol ng boss ang 2 tauhan habang siya at si Jang Junwan ay sumakay para harangan ang daan. Tumakbo si Joyiseo patungo sa kalsada nang biglang sumugod ang kotse nila. Sa sandaling iyon, dumating si Park Sairoyi. Pinatakbo niya ng todo ang kotse at sinadlakan ang kalaban. Mas matibay ang kotse ni Park Sairoyi kaya ligtas silang nakalabas. Masayang niyakap ni Joyiseo si Park Sairoyi. Habang papalapit din si Jang Junwan at ang boss, nakiusap si Park Sairoyi na umatras na lang sila dahil sa dating pagkakaibigan. Hindi inaasahan, tumanggi ito. Nang makita ito, nagpasiyang manatili si Osua para harangan sila at palabasin ang dalawa. Ginamit niya ang lahat ng lakas para mapatumba ang mga ito at naiwan ang boss para makipagmatigasan. Tumalon si Jang Junwan sa kotse para habulin si Park Sairoyi. Pagkatakbo nila ng ilang metro, sumakit ang katawan ni Park Sairoyi at hindi na makalakad. Huminto siya at mabilis na nagkumpisal ng pag-ibig kay Joyiseo. Habang nagkakayakapan sila sa gitna ng kalsada, pinalakas ni Jang Junwan ang takbo ng kotse papunta sa kanila. Nagalit si Park Sairoyi at kumuha ng bato at pinukol ang kotse na ikinahinto nito. Sinabi ni Park Sairoyi kay Joyiseo na tumakbo na at tumawag ng pulis habang siya ay mananatili para labanan si Jang Junwan. Magkaiba na ang 4 na taong pagsasanay nito sa bilangguan at pagod na si Park Sairoyi kaya sinaktan siya ng husto. Natalo ng mga tauhan ni Osua ang boss pero pinalad niya ito at hinikayat na magbagong buhay. Sa kabilang banda, akala ni Park Sairoyi mamamatay na siya. Ngunit ang alaala kay Joyiseo ang nagbigay sa kanya ng lakas para tumayo ulit na ikinahanga ni Jang Junwan. Ginamit niya ang lahat ng lakas para talunin ito pero bumagsak din siya sa pagod. Dumating si Joyiseo kasama ang pulis. Masayang nagyakapan ang dalawa. Kinabukasan, isinumite ni Osua ang lahat ng ebidensya ng krimen ng Jangga sa pulis. Agad na sinalakay ang bahay ni Chairman Jang para imbestigahan. Buong grupo ang sinisiyasat para sa pangungurakot at pagsuhol. Gustong aminin ng chairman ang lahat ng kasalanan dahil mamamatay na rin naman siya. Pero sinabi ng sekretarya na gustong kanselahin ng mga partner restaurant ang kontrata. Dahil dito, nanganganib ng mabangkarote at maipagbili ang kumpanya. Nagpanik ang chairman dahil mawawalan siya ng lahat. Humingi siya ng tulong sa lahat pero wala. Sa huli, na-realize niya na si Park Sairoyi na lang ang makakapagligtas sa kanya. Nakulong si Jang Junwan sa kasong pagtatangkang pumatay at habang buhay na pagkakakulong. Nagising si Park Sairoyi sa ospital. Ang unang ginawa niya ay yakapin ang minamahal. Pero galit na galit ang ina ni Joyiseo nang malaman ng lahat kaya pinagalitan siya ng matagal sa ospital. Hindi inaasahan, ang tanging sinabi lang ni Park Sairoyi ay, "Pasensya na ikinatuwa ng ina." At masayang masaya rin si Joyiseo. Masayang umuwi ang dalawa. Pero pagdating sa restaurant, nakita nilang nandoon si President Jang. Kaya personal na pumasok sa kusina si Park Sairoyi. Inihain niya mismo ang pagkain at inanyayahan itong kumain. Napakasarap ng pagkain kaya nagbago ang tingin nito kay Park Sairoyi. Ipinahayag niya ngayon na isasama niya ang Jangga sa kanyang kumpanya at permanenteng tatanggalin ang pangalan nito. Biglang lumuhod si Chairman Jang at humingi ng tapat na patawad. Gumawa siya ng masama sa buong buhay pero sa huling sandali, nagbago siya. Nakiusap siya kay Park Sairoyi na patawarin ang isang kahabag-habag na matanda at yumuko sa lupa. Dati ay gustong-gusto ni Park Sairoyi na makita itong lumuhod pero ngayon ay hindi na siya masaya. Naantig siyang patawarin ito pero tuloy pa rin ang pagsasama ng kumpanya. Nagsimula ang chairman ng negosyo nang walang-wala
naging malaking korporasyon, pero sa huli ay nawalan ng lahat dahil walang puso. Ginanap ang pulong para pagsamahin ang Janga sa kumpanya ni Park Sae-ro-yi. Natural na naging presidente si Park Sae-ro-yi. Buong suporta ang natanggap mula sa mga shareholders. Si Jang Hyun-yi naman, dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya, lalo niyang iginagalang si Park Sae-ro-yi. Tinalikuran na niya ang ambisyon at nagbagong buhay. Mula sa isang binatang walang-wala, namatayan ng ama at nakulong, si Park Sae-ro-yi ay nagtagumpay sa huli dahil sa kabutihan ng puso at tibay ng loob. Nagtungo si Park Sae-ro-yi at Jo Yi-seo sa labas ng magkasama. Sa wakas ay naglakas loob siyang hawakan ang kamay nito. Ibinigay niya ang isang masidhing halik. Masayang namuhay ang dalawa magpakailanman